Pangalan ko po ay Lee at matagal na ako nagtuturo ng IELTS kahit ayokong aminin. Nagsimula po ako noong 2005, so mga 20 years na. So today po gusto ko lang i-share yung mga pinaka-importanting tips na natutunan ko sa 2 dekada ng pagtuturo. Alam ko marami naman kayong makikitang mga advice online, pero siguro sana makatulong itong mga ibibigay ko sa inyo when teaching Filipinos and foreigners also. Nag-IELTS na ako, lahat ng IELTS, academic, general training, IELTS on computer, IELTS on paper, kahit na nung IELTS na i-take ninyo, matutulungan po natin tayo. So in 20 years of teaching, napansin ko, maraming candidates, parang takot or kinakabahan para sa speaking test nila kasi nga naman, hindi nila alam yung mangyari. Tinatanong nila, sir, maganda ba kung foreigner or Filipino? Ano ba yung attitude nila? Okay, so today sana mabawas ko yung mga takot at alalahanin ninyo pagdating sa IELTS test. Kung sa palagay niyo po nakatulong ako sa inyo, pa-like, share and subscribe na lang po para mas marami po yung matulungan natin. Pasensya na rin sa quality ng video kasi ayoko na mag-focus sa editing. Alam niyo, syempre pag may edad ka na medyo mahirap na pag-aralan yan. Ang gusto kong i-focus talaga yung content. Okay, kasi anin mo nga yung maganda yung graphics ng video tapos wala namang laman, di ba? So, let's get started. Top 4 tips para sa IELTS speaking test. Number 1, wala kang schedule ng pagpa-practice. Napansin ko kasi yung mga Filipino dahil busy tayo sa trabaho, sa pamilya, alam mo yun, marami tayong alalahanin. Okay, tas minsan nadadala tayo ng kaka-cellphone, minsan parang dinadala na lang natin sa swerte yung speaking test natin. Sa totoo lang, yung speaking katulad lang yan ng ibang skills, no? Pag mas madalas mong gawin, edi mas gagaling ka. Parang madalas ka mag-basketball. Kunwari, yung once a week na mag-basketball, okay, versus 3 times a week, sino mas mabilis matututo? Diba? Parang weights lang yan. Once a month ka lang nagbubuhat, paano ka gagaling? So, one of the biggest mistakes na napansin ko is, sinasabi ng students ko, magpa-practice po ako pag may time, which I think is the wrong way to do it. No? Ang gawin mo, ganito. Total, may phone naman tayo lahat. Kunin mo yung cellphone mo, tapos mag-set ka ng NWF o kaya TTHS. No? Kumari, 7 to 7:30, mag-alarm ka, magpa-practice ka ng speaking. Tapos kahit anong mangyari, sundan mo yung calendar mo, sundan mo yung alarm. Kasi, kahit na anong nood ang gawin mo sa video, kung hindi ka naman nagpa-practice, wala ring mangyayari. Advice number 2, not researching the questions. Yung mga tanong sa IELTS, ulit-ulit lang yung mga yan, no? So, marami nga kaming students na nagsasabi na, sir, thank you po, yung lumabas sa exam, naturo niyo na sa amin. Hindi naman kami nag-claim na meron kaming leakage or alam talaga namin yung lalabas, pero over the years kasi mapapansin mo, pare-pareho lang yung mga tinatanong. Kung meron kang, let's say, 15 days para mag-prepare, kung magbabasa ka lang ng 1 page ng questions every day, makakapagbasa ka ng 15 sets. At sigurado, 3, 4 sa mga itatanong sa'yo, nandun na. So, tulad ng lahat ng bagay dito sa mundo natin, konting sipag lang. Okay? For example, sa part 1, alam naman natin ang unang itatanong dyan, what's your name? So, ikaw ba alam mong sabihin ng maayos yung pangalan mo? A lot of people think na kaya na lang gawin yun, pero syempre ikaw alam mo yung pangalan mo. Yung ibang tao pag narinig, maintindihan ba? Okay? Common opening questions, are you working or studying? So tungkol sa trabaho o kaya sa eskwela. Okay? Do you live in a house or in an apartment? Tapos yung pangatlong pinaka-common na opening questions is, tell me about your hometown o kaya where do you come from. Yung tatlong yun, sigurado yun ang opening question sa inyo 100%. So kahit yun lang pagpraktisan mo, at least maganda yung first impression sa iyo. Tandaan nyo po, lahat ng tanong mahirap lang sagutin kapag nabigla ka. Kunwari ngayon mo lang narinig, tinanong kita tinatanong sa IELTS to, no? Talk about a book that you've read. So karamihan sa atin manganganga, hindi alam yung sasabihin, malilito. Kasi nga naman nakakashock. Pero kung pinractice mo yan kahit na isang beses lang, tapos tinanong sa exam, hindi ka na masyadong kakabahan kasi napaghandaan mo. Di ba? Advice number 3,
natatakot ka sa examiner. Ang dami-dami nagsasabi sa amin yan na, sir, parang ang hirap, natatakot ako sa examiner. Pero logical ba yung logical ba yung ganong reasoning? Tao lang yung mga yan, at para sa kanila, trabaho lang ang ginagawa nila. Hindi sila nandyan para mambagsak or pahirapan kayo. In fact, may mga kilala naman tayong examiner. Okay? All of them are professional, well-trained. Sa totoo lang, ang hirap mag-apply at matanggap bilang examiner. At mababait yung mga yan. Kaya minsan ang problema lang talaga yung nag-i-exam. Okay? In fact, ang trabaho nila is tulungan tayo. Okay? Kaso yung ibang tao, dahil sa takot nila, kaya nasanay sila sa elementary or high school na pag nagtanong, nagpatulong sa teacher, pinapagalitan ng teacher, hindi na sila nagtatanong. For instance, kunwari mahina yung boses ng examiner, pwede mo namang sabihin na, I'm sorry, I didn't hear that. Can you say that again? Pwede, di ba? Merong ginamit na word yung examiner, hindi mo alam yung meaning ng word. Siyempre, hindi naman tayo dictionary, di ba? So, anong gagawin mo? Sasabihin mo lang, I'm sorry, I'm not familiar with that word that you used. What's that? And in fact, hindi sila magagalit. Trabaho nila na sagutin ka. O kaya, minsan, hindi na lang nila itutuloy yung tanong. Depende. Kung naman masyadong mabilis magsalita, kunwari, foreigner, tapos bagong kape, buhay na buhay. So, anong pwede mong gawin? Sabihin mo, I'm sorry, that's too fast for me. Can you slow it down? Huwag nyo sasabihin na, please talk slowly, no? Kasi iba yun sa, yung please talk slowly, magsalita ng mabagal, kaysa sa please slow it down, pakibagalan po ng konti. Okay, so I'm sorry, that was too fast for me. Can you please slow it down? And, last but not that is kung kunwari talagang yung buong tanong di mo naintindihan, anong pwede mong sabihin? I'm sorry, I apologize, I don't understand the question. Can you please paraphrase or can you please rephrase the question? And you know what, most of the time the examiners would be more than willing to help you. So hindi nyo po teacher yan, hindi yan principal. Ang trabaho nila is tulungan kayo at i-facilitate ang speaking test. Huwag matakot. Tip number, saan ba yan? Tip number 4. Okay, ayun pala yung camera ko. So, tip number 4, practice ka ng practice, pero wala ka namang feedback. Walang nagbibigay ng magandang feedback sa'yo. Okay. So, narinig ko sa mga ibang teachers na mag-practice ka in front of the mirror daw sa harap ng salamin. O kaya, gamitin mo raw yung phone camera mo, i-record mo. Okay naman yun, pero masasabi ba nung reflection mo, kaya nung video mo, kung ano yung tama mong sinabi, tsaka yung mali? Isipin nyo mabuti. Siyempre, hindi naman tayo perfecto. Kailangan natin ng advice, di ba? O ano pa, yung iba naman, sinasabi, makipag-practice ka sa anak mo kasi yung mga bata ngayon, nanggagaling, minsan British accent pa sa kaka-YouTube nila, di ba? Pero yung bata, alam niya yung hinahanap ng examiner sa IELTS. Di ba? So, iba pa rin yung may professional ka na kausap na pwedeng, magbigay ng magandang advice sa'yo. Yung iba naman sabi, yung pong anak ko, English teacher, okay, yung asawa ko, teacher, okay, maganda rin yan, pero di ba ang tendency kapag family member mo, puro, ay honey, ang galing mo, tay, pwede na yan, tay, ang galing. Hindi rin maganda yung lagi na lang positive yung sinasabi kasi magiging overconfident naman tayo. So, kailangan, balance lang. Okay, may magsasabi sa'yo ng kung tama yung sinabi mo, may magsasabi kung ano yung medyo sablay, tapos meron ding makakapagbigay ng magandang suggestion. In that way, tama yung practice at maganda ang feedback. Bonus tip po, okay, last but not the least, bonus tip, okay, you might be practicing the wrong way. If you want to get good at speaking, kailangan mo magsalita. Obvious naman yun, di ba? Pero tignan nyo kung may kilala kayong ganito, kaya baka kayo mismo ganito yung reasoning ninyo. May mga students ako na tinatanong ko, Sir, nagpa-practice ka ba ng speaking? Tapos sasabihin sa akin, opo, yes sir, opo, yes sir. Tapos tatanong ko, ilang beses sa isang linggo or ilang oras sa isang araw, sa isang linggo, hindi naman nila masagot. So paano mo masasabi nag-practice ka kung di mo binigyan ng oras? Pangalawa, tatanong ko, paano ka nag-practice? Sasabihin, ay sir, nagbasa po ako nung libro, nagbasa ako ng mga sample questions. Maganda din naman yan. In fact, binigay ko na tip yan kanina. Pero, yung bang test mo, speaking o reading? Diba? Kasi, kunwari,
ang laro ninyo, basketball. 'Di ba? Pero ang pinractice mo, football. Gagaling ka ba sa basketball? 'Di ba? Parang magandang starting point yung nagbasa ka, pero hindi yun yung pinaka-practice. Yung iba naman sabi, "Sir, nanonood ako ng mga video sa YouTube." Okay, ano bang ginagamit mong skill kapag nanonood ka ng video? Di mostly nanonood ka lang tapos nakikinig ka, so it's mostly listening, tapos minsan distracted ka pa. So ang tinatanong ko, ginagaya mo ba yung sinasabi nung sa video? Di ba? Nagsalita ka ba? Bumukas ba yung bibig mo? Kung gusto mong gumaling ng speaking, kailangan mong magsalita. Okay? At kung hindi kayo nagsasalita, parang medyo isipin nyo, tama ba yung ginagawa ko? Ito bang mga effort ko? Nakakatulong ba talaga o sinasayang ko lang yung oras ko? So wag niyong sayangin masyado yung oras niyo. Magandang starting point ang nagbasa at nanood ng video. Pero sa exam, hindi ka nanonood ng video. Sa exam, hindi ka nagbabasa. Anong ginagawa sa exam? Nagsasalita ng English. So dyan na lang po tayo for this video. I hope may natutunan kayo. Kung gusto niyo magtanong, humingi pa ng advice, comment lang po. Walang problema. Sasagutin ko yan in 2 to 3 days. Minsan kasi medyo busy. Nasa hospital po ngayon. Nasa ICU yung asawa ko. Pero yeah, I'm still trying to help. Okay? So kung nakatulong po, please like, share, subscribe, and see you in the next video. Good luck po sa exam ninyo.